Asawa ko na nagpe-pray. And sana po maging inspirasyon din po tayo sa bawat isa. Maging inspire others. Kasi po, di ba, tayo ay biyaya, na may biyaya, upang maging biyaya sa iba. Yun lamang po. Maraming salamat po. Yun, so salamat Bro Choy and Sis Dito. So, mga kapatid, no? Narinig natin yung ating mga si Bro Daniel. Marami siyang naging bisyo, palabarkada. Ngunit yung CLP, yung Christian Life Program, ang nagpabago sa kanya. At maraming binago sa buhay niya. Nakita niya at nadama si Kristo sa household meetings, sa kanyang mga pagdadasal at sa ibang CFCs. At yun nga, gagalaw ang Diyos sa ibang tao para sa atin. Kila Bro JM, tsaka kay Sis Kimi. So, noong una nagkaroon sila ng doubt sa pagsaserve, may mga alindangan din, naging mabigat sa kalooban nila ang mag-serve, magsilbi. Muntik na nga silang itumuloy, no, sa kanilang service. Pero ganun pa man, hinayaan nila yung sarili nila na paggalawin sila ni Yeso Kristo, ng ating Panginoon. Kaya gumilaw si Kristo sa buhay nila sa pamamagitan ng ibang tao. Kaya pinagpatuloy pa rin nila yung kanilang pagsisilbi. At sabi nga niya, walang makakapigil sa misyon ng Panginoon. Si Sisioli naman, dating SFC, ngunit ang isang mahalagang nangyari sa kanya ay may kagustuhan sila na maging na magpastol. Pero sa pamamagitan ng paggamit ni Jesucristo sa kanilang mga pastoral heads, at sa discernment na binigay sa kanilang ng mga pastoral heads, ay nabigyan sila ng ibang misyon. Taliwas man ito sa kanilang inaasahan, ngunit sabi nga ni Sis, para silang mustard seed na itinanim sa Olub, Our Lady of Unity. Na di pa natin, kumbaga parang di ba ang punla, pag tinanim natin, hindi natin makikita yung ugat, no? Hindi naman natin mapapansin kagad yung pinunla natin At unti-unti lang natin sa lingid sa ating mga mata, tumutubo na pala ang ugat, no? At unti-unti yan uusbong at mamumunga later on, tutubo at mamumunga. At sa patuloy na pagdilig ng Diyos sa buhay nila, in the future, magkakaroon ng bunga yung kanilang sila ay tinanim sa Our Lady of Unity Parish. Si Brother Lawrence naman, batang CFC. Nagsimula ng KFC, YFC, SFC, dahil na rin sa kanilang mga magulang at ngayon ay sila na rin ay CFC. Although lumaki sa komunidad ng Focus for Christ, pero nung dumating yung mga oras ng nagkaroon ng trabaho, naging busy, nanamlay, no? Medyo nawala sa sirkulasyon. Pero gumalaw din ang Diyos sa kanila, lalo na nung lockdown, at kanilang naramdaman na hindi sila pinabayaan ng Diyos. Kaya sila naman unti-unting nanumbalik, at yun nga, last year, sila ay graduate ng CLP natin last year. Si Brother Benny naman, tulad din ng mga naging sharers natin kanina, napariwara, no? Nagkaroon ng maraming bisyo, at nagkaroon ng pagsubok sa kanilang bilang mag-asawa. Ngunit, dahil sa muli, salita ng Diyos sa CLP,
sa Christian Life Program. Maski na hindi niya pinakinggan sa una, no? Nandun lang siya sa likuran. Ngunit idinala ng Diyos ang kanyang tinig, no? Para kay Brother Benny. At yun ang nagtulak sa kanya upang umattend ulit ng mga susunod na talks ng CLP. At ngayon niya ay dito siya nag-share, no? Nag-share na siya ng kanyang testimony kung paano naging mabuti ang Diyos sa kanila. Napakaganda nung sinabi niya, walang taong napakalayo para abutin ng awa at pagmamahal ng Diyos. No, na malayo ang kamay talaga ng Panginoon para sa ating lahat. Gawa ng kanyang awa at pagmamahal. Si Brother Edgy naman, si Brother Edgy, Polistico, ay nung una parang walang panahon sa pamilya. Dahil din busy at lalo-lalo sa kanyang trabaho. Ngunit dahil sa pagdadasal, dahil talaga sa siguro talagang tinawag siya ng Diyos at inayos ng Diyos ang kanyang oras. Kaya naman siya ay ngayon, malimit na sila magkasama ni Sis Marjet sa service, no? At sa paglilingkod kay Yesu Cristo. And lastly, yung ating kapatid na si Bro Choy at si Dimple Disono. Ganun din, nagkaroon sila alinlangan upang maging household leaders. At meron din silang pinagdaanan. Ngunit, hinayaan nilang gamitin sila ng Panginoon. Sinunod nila ang will ni God. At tulad ng tulad nila na ginagamit sila ng Panginoon para sa ibang tao upang makapanumbalik ang iba sa ating Panginoon. So ginamit sila ng Diyos at ginamit ng Diyos ang kanilang buhay para sa iba. Kaya muli maraming salamat sa ating mga sharers sa kanilang pagbabahagi kung paano gumalaw ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya sa oras ito mga kapatid, tayo po ay magsitayo para sa ating pag-close ng ating prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ibinigay mo sa bawat isa sa amin upang marinig ang testimony, ang sharing sa aming mga kapatid. Na tunay na ikaw ang makapangyarihan, ikaw ang mag-aayos ng lahat. Bagamat may mga pagkakataon pa na kami ay tumataliwas sa kagustuhan mo, at may mga pagkakataon na ang sinusunod namin yung aming sariling kagustuhan. Pero Panginoon, pala mabuti. Hindi mo kami iligaw at kailangan lang namin na maging in tune sa iyo, na buksan ang aming puso, buksan ang aming kalooban, at ito ay iaayos mo. Kung ano man yung buhay na maaring para isa ay nasira, pero kapag talagang lumapit kami sa iyo, Panginoon, at sinunod ang inyong kagustuhan, iaayos mo lahat ng ito. Maraming salamat sa aming mga nagbahagi ng kanilang buhay. At maraming salamat, Panginoon, dahil lagi kang nagpapatotoo na hindi mo kami pababayaan, na ang iyong awa ay walang hanggan at ang iyong pagmamahal ay walang katapusan. Ang lahat na ito ay tinataas sa dinadalangin namin sa ngalan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. So, sige, upo lang po muna tayo. At atin po munang tawagin ang ating mga birthday celebrants. Ayan. So, batiin muna natin ang mga birthday celebrants. Punta po kayo sa harap dito sa atin para mapagpasal po natin kayo.
si brother, si Sis Marlo, Galang, si Sis Jolie Natada, Brother Marvin Bayrante, Brother Sis Malu Manguba, Brother June Garidies, Brother Cesar Fuentes, Brother Angelito Verso. Yun, punta po kayo sa tapos si Sis Charina Narvaez, Sis Damiana, dito po, Damiana Manap, Brother Luis Don Diego, Marjet Polistico, Sis Yores, and si Brother Jeffrey Figura. Yan, tayo po yung tumayo at samahan na pagdasal ng ating... Ay, sorry, sige. Tawagin din po natin yung ating mga wedding anniversaries. Si Narvaez Copo, Del Mundo Copo, nandiyan po. Punta lang po tayo sa harap. Flores Copo, Zamora Copo, and Andoy Copo. Nandiyan po. Yun, si bro. Ayan. Bago po natin i-pray over yung mga birthday celebrants, yung mga wedding celebrant this month, nais ko pong samantalahin ang pagkakataon na ito para magpasalamat po kahapon sa mga brother and sister natin. Ay, si kay Brother Neil po pala. Salamat po sa mga brother and sister natin na tumulong po ron sa amin, sa mga kapitbahay namin at sa bahay namin po. Nagulat po ako sa dami ng halos kayang buhatin na po yung bahay namin. Maraming salamat, Chapter Ed. Karoon po si Brother Bro. At marami po pong hindi ko na mention. Marami pong brother and sister na tumawag din at nag-pray. Maraming salamat po. At dahil po dyan, please bow our heads for prayer. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. We praise you. Thank you, Lord, for being with us today. May you fill this place with your holy presence, O Lord. We come before you today with heart full of gratitude for the gift of life you have given to our brothers and sisters, for those who are celebrating their birthday this month, and to our brothers and sisters who are celebrating their wedding anniversary this month. Thank you for the many blessings you have showered upon them throughout the years. We look up to you, our brothers and sisters, give them good health, and give them the physical energy, the emotional energy, spiritual energy that they need to cope up their daily tasks and to navigate the challenges of the day. And also, Lord, we pray that shield them from any illness and any harm, and may you give them the gift of grace, the grace to distinguish the right from wrong, to distinguish the truth from untruth. And may you always protect and guide them every second, every minute, and every step of the way, and give them the grace, your grace, to be effectively do their part for your greater glory. For your greater glory, Lord God, and not by their own understanding of that. And finally, Lord, we entrusted to you our brothers and sisters' life into your loving hand. As they begin to journey on their new year of their life, we pray that you may continue to walk with them, be with them, guide them, and leading them more close to you, Lord God. And help them to never forget, Father, that you are the center of their lives. And bless them with all they need. And all of this, we ask in Jesus' name. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever forever. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yan. Happy birthday po. And wedding anniversary.
Happy birthday. So yung naman po mga umupo yung mga may karamdaman, may mga pinagdadaanan, yung po tayong ay manatiling nakatayo upang may pagdasal natin yung ating mga kapatid na may mga pinagdadaanan. Okay. Yung mga may karamdaman sa pera, parang yata. Okay. Okay. Magandang gabi sa inyo. At actually, nagtataka kayo ng tatlo kami dito. Alam niyo, parang sila Brad Pitt ng araw. Diba? Anyways, okay. Ating mga brother and sister, bigyan natin ang present sa ating Panginoon, sa Panginoon, sa Yes, Lord, glorify ko ng Panginoon sa kapit ng Panginoon. Lord, alam namin Panginoon, nandito kayo sa aming tabi, Lord God, upang sa Panginoon ay maging kaayayan namin kayo, Lord God. Lord, tatas namin, Lord God, ang mga brother namin na may sakit, Lord God, na walang kakayahan magpagamot, Lord God. Mga aming mga brother and sister din, Lord God, na may problema po sa kanyang financial, Lord God. Ganun din sa kanilang family, Lord God. Alam namin, Panginoon, na kayo po ang may dakilang pagpapalutas nito, Lord God. Sa inyong Holy Spirit, Lord God. Alam namin, Panginoon, sa inyong presensya, Lord God, sa lahat ng mga may sakit, Lord God, inyong paghihipo po pala ng Lord God, ay gagawin, Lord God. Lord, tinatas din natin lang, Lord God, ang mga taong namumblema po sa kanyang family, Lord God. Alam namin, Panginoon, kayo po at pumapasok sa amin dito, sa kanilang pintuan, Lord God, ang pagkakatok at tatanggapin kanila, Lord God. Upang sa Panginoon, ay manumbalik po ang pagmamahal nila, Lord God, sa kanilang family, Lord ng tahanan nila, Lord God. Kaya, Lord God, sa lahat ng aming mga pinapanalangin sa inyo, Lord God, na aming mga brother sister, kami po, Lord God, may karamdaman, Lord God. Alam namin, Panginoon, paglabas namin dito, Lord God, ay maging magaling na kami po, Panginoon. Kaya, Lord God, sa lahat ng aming dinulog sa inyo, Lord God, sa ganito naman, in your Holy Spirit, ganun din kaya ganun din sa amin sister na sinusunod thank you, Lord God, ang kanyang alam namin, Panginoon, nasa inyo na, Panginoon siya, Panginoon. Kayo pong bahala, kayo pong nag-imakap sa Kanya at patawarin ito sa kanyang lahat ng naging pagkakasala sa ibabaw ng lupa, Panginoon. Kaya lang ito, Lord God, dinadalangin namin sa lahat ng inyong aming panahon. Kaya, as we pray, in God with the Father, the Son, and the Holy Spirit, I think as we begin, is shall be word of God. Amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Yun, so konti na lang. Meron lang po tayong mga announcements. Yan, so mabilis na lang po, March 7 to 8, South B Team Weekend Retreat, titled Mensa Christi. So ang instruction po sa atin ay sa lahat mo ng mga sasama ay dapat before 6 a.m. dapat nandun na daw po tayo sa venue. Again, before daw po 6 a.m. ng March 7, dapat daw po ay nandun na tayo sa venue. March 10 naman po, tawag ng ating pura paroko, si Father Kevin, na tayo po sana ay mag-attend, no, ng devotional mass to Saint Anthony of Padua. Lagi po yung ginagawa yung devotional mass 6 p.m. every 13th of the month. And then March 21, tayo naman po ay magkakaroon ng chapter teaching. So di ko pa muna sabihin kung ano yung tema, pero meron po tayong invited na priest para magbigay ng talk na ito para sa atin. And then March
Ito sa YFC, March 8, One Manila Leaders Assembly, gagawin sa Christ the King, Quezon City, and then March 15, Sector Con, Day 2 sa Muntinlupa. Yan, so sa gabi ito, let's please acknowledge yung ating mga past, former chapter leaders, at saka yung mga ating elders, ating mga ate at kuya. So, ating acknowledge si Bro Aris, tsaka si Sis Liza. Nandiyan din po si Brother Ricky, at saka si Sis Butch, Chuansu. And then nandiyan din po si Sis Eva, at saka si Bro Dan Montserrat. So, thank you for being with us dito sa Chapter Assembly. Si Sis Edna. Si Sis Edna Pagara, yan. So maraming salamat, Sis Edna, sa pagdala. So, first, bilisan lang, sorry. Ito pa yung household meetings. Alam natin na ang nourishment ng isang Couples for Christ ay talagang nasa household meetings. Dahil sa household meetings, dyan tayo kumakain as we fellowship, pero dyan din tayo kumakain ng salita ng Diyos at sharings ng ibang tao, ng ating mga ka-household. So please, huwag natin i-miss po yung household meetings. For this February, tayo po ay 42 dapat yung household meetings, pero 24 lang yung nagawa. Pero yan pa naman, palakpakan pa rin natin, ay more than 50%, no? Yung ating pag-attend. So sana mas tumaas pa later on. Yun eh. So ito naman po, i-report ko na lang po sa inyo na nung tayo last January, nagkaroon first fruits offering, and ang total na na-collect po natin ay 73,390. So yan po ay narimit na natin sa Couples for Christ sa ating sector B. Ayan, at yun, nasa kanila na po, narimit na natin. Ang ating naman pong February tithes ay nagkaroon tayo ng 24 givers. Alam niyo na kayo, palakpakan natin. At ito ay 9,150. By the way, after ng meron pa, pwede pa tayong magbigay ng, meron tayong punta lang sa registration table, meron tayong resibo dyan. And for those who would like to still give their tithes, punta lang po doon sa mga leaders natin. So, yan lang po. Sana mas marami pa ang magbigay ng tithes. No? Yung blue yung nagbigay, yung red yung total members. Anong kahalagahan ng tithes? Marami. Meron po tayong mga full-time pastoral workers, nagmimisyong lugar. Actually, yung pong mga, pag nagsi-CLP tayo, no, yung mga kids camp, youth natin, so yan diba, may mga pagkain, nagdo-donate tayo ng venue, nakaka-reimburse po tayo dyan at nabibigyan tayo ng support ng ating sector. Kaya lang, yung talagang support na yon maliit. No? Pero kung mas malaki yung ating contribution, nagiging mas magaan para sa atin ang paggawa ng mga evangelization efforts natin. Christian Life Program at mga camps natin. So later on, sana pag lumaki yung tithes ng sector, baka, at saka ng buong CFC, baka 1,000 per head na. Sana, no? Sana. Pero yun, no? Let's pray na God will give us generous hearts. Dahil hindi po naman ito napupunta, ito po ay talagang napupunta sa misyon ng Couples for Christ. No? And then, mabilis na announcement. Sis? Announcement, mabilis na. Okay. Hello, good evening! Good evening. Mabilis daw. Pero hindi talaga ito mabilis, matagal. Ayun, una po, we would like to thank everyone po na nag-attend last MCA na Kids for Christ.